pinuprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan, sunog sa Barangay Culiat, Quezon City, isa ang patay. Mahigit 900 pamilya nawalan ng tirahan. Mga residente naman ng Biaya Road na nawalan ng tirahan sa sunog. Kanya-kanya munang pwesto sa gilid ng kalsada. Isang linggo bago magsimana Santa, singil sa pamasahe ng mga bus na biyaheng probinsya tumaas. LTFRB sisilipin ang biglaan umanong fare increase. Para matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero, security inspection sa mga bus at barko pinaigting. Una sa saksi, mga car enthusiast napabilib sa pop car na gawang Pinoy. Belly dancing, photography at drawing, ilan lamang sa mga summer activity na pwedeng subukan ng mga chikiting ngayong bakasyon. At sa showbiz saksi, R&B superstar Rihanna at pop princess Britney Spears magtatambal sa isang music project. Kinagulat na LTFRB ang taas pasahing pinatupad ng ilang pampaserong bus na biyaheng probinsya. Pero git ng mga bus company, ipinatutupad lang nila ang consolidated order ng ahensya noon pang 2008. Saksi si Ivan Mayrina. Ganito na naman ang tagpo sa mga bus terminal sa Metro Manila. Libo-libong pasahero ang dadagsa para magsiuwian sa mga probinsya para sa Semana Santa. Pero para sa ilan, huwag na magulat kung mas mahal ang inyong magiging pamasahe. Tulad ng Genesis Bus sa Cubao na nagtaas na ng singil kaninang hating gabi. Ayon sa pamunuan ng Genesis Bus Company, dahil sa pagmahal ng krudo at toll, 5 sentimong itinaas sila sa singil kada kilometro. Kaya ang dating 1.65 per kilometer, 1.70 na daw ngayon. Dahil daw ito sa pagtaas ng crudo at toll at sa bisa ng isang consolidated order daw na inilabas ng LTFRB noong May 2008. Kasi po, kulang kami sa budget. Kulang. Kasi hindi namin alam biglaan lang. Dapat in-announce sila nung isang linggo pa dapat. Lalong maghihirap ang mga nagtatrabaho. Babas, ang taas na nga ng bilihin, tapos tataas pa rin pamasahe. Sayang taas naman din ang sahod. Abiso rin ng taas pasahe ang bumungod sa mga pasahero ng Bataan Transit. Walang humarap sa amin para magpaliwanag kaya di pa malinaw kung magkano ang dagdag singil. Mismo ang LTFRB nagulat sa anunsyong taas pasahe ng Genesis at Bataan Transit. The board is going to look into and will study whatever that order was they were pertaining to. But as of the moment, wala talaga. Walang petition sa amin, walang official notice. Pero paglilinaw ng Provincial Bus Operators Association of the Philippines o PBOA na unang inabisuhan ng mga bus, bukod sa pagsipa ng presyo ng langis at toll, ang dagdag sigil na kanilang ipinatutupad ay base sa isang consolidated order ng LTFRB noong 2008 kung saan huling pinayagan magtaas ang sigil ng mga bus. Hindi ito ipinatupad kundi nagsilbing discount ng mga Genesis Bus at Bataan Transit. The bus companies are just implementing the approved rate by the LTFRB. And we would like to assure the public that we are not tolerating any overcharging. Halos pareho ito sa anunsyo ng Philippine Ro-Ro Operators Association na nagtanggal sa discount sa pasahe sa barko ng mga Ro-Ro companies dahil din sa pagtaas ang presyo ng langis. Ang epekto nito, mas mataas na nakasanayang pasaheng papasanin ng mga biyahero ng Ro-Ro sa darating na Semana Santa. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. At kaugnay pa rin ang papalapit na Holy Week. Nagsimula ng inspeksyonin ng ilang bus company ang kanilang mga bus para tiyaking nasa kondisyon ng mga ito. Sa mga pier naman, pinaigting na rin ang seguridad para matiyak ang kaligtasan ng mga bakasyonista. Saksi si Steve Dailisan.
headlights, hazard lights, wiper, busina, kumpletong side mirror at kondisyon ng makina. Ilan lamang yan sa mga isa-isang binusisi na ngayon pa lang ng isang kumpanya ng bus. Bago ang sunod-sunod itong pagdidispatch ng biyahe sa darating na Semana Santa. Maliban pa riyan ang blue bag check o pagsisigurong maayos ang battery, lights, oil, water, brakes, air at gasolina ng mga bus. Pagkadating ng mga bus mula sa biyahe, binibigyan itong tinatawag na bus service request form yung mga driver. Dito nila isinusulat kung ano yung mga nakita nilang diferensya dun sa bus na kailangang maisaayos ng mga mekaniko dahil kapag wala raw nito ay hindi pa hihintulutang makabiyahe ulit yung mga bus. May kasamang mga service dyan sa daan na i-inform mismo doon sa mismong terminal o sa control tower. Halimbawa kung may problema yung bus na yon, itatawag agad yon for service. Tatawag agad yun para baldan. Ayon sa LTO, malaking bagay kung may kusa ang mga kumpanya ng bus para masigurong ligtas ang bawat biyahe. Obserbasyon kasi ng LTO sa mga nakalipas nilang inspeksyon na may mga bus na pilit pinapabiyahe kahit pudpud na ang gulong, depektibo ang mga pyesa at palyado ang makina. Pero ngayon, wala raw silang lusot sa mga ekspertong katuwang ng LTO. Mga technical people coming from Hino, Pilipinas, na ito po ay mga mekaniko, mga supervisors doon at sila po ang gagawa ng actual inspection ng mga buses as to the roadworthiness ng sasakyan ng mga buses. Nakalento na rin ang mga tauhan ng LTO at LTFRB para sa inaasahang bulto ng pasahero bilang bahagi ng Lend a Hand for Lent ng DOTC. Ang LTFRB, pinoproseso na mga special permit ng mga reserbang bus para sa Semana Santa para masigurong sapat ang mga biyahe. Gayunman, 20% lang daw ng bilang ng bus sa bawat kumpanya ang maaaring bigyan ng special permit para makabiyahe sa labas ng kanilang ruta. Sa mga pasahero naman, sana maging vigilant kayo. Tignan ninyo kung ito ay city bus operation na nakalagay sa body markings nila at medyo kinukutuban kayong wala silang pahintulot. Bigay niyo ho yung plate number ng bus at saka pangalan ng bus. Kasi ito ho ang magbibigay ng clue na hindi sila authorized. Maging ang Philippine Coast Guard nag-inspeksyon na sa mga pier. Sa Manila South Harbor, sinilip kung gumagana mga CCTV camera, ang mga X-ray machines at explosive detector. Pati mga K9 unit, tuloy-tuloy na ang pagroronda. Mahigpit din ang seguridad sa Manila North Harbor kung saan may mga nakuha ng matutulis at matatalim na bagay kanina. Sa pagbagal naman ang usad ng mga pila dahil sa inspeksyon, pampaliw naman sa mga pasahero ang mga dancing porter doon. Ako, si Steve Dailisan, ang inyong saksi. Samantala, 2 sunog ang sumiklab sa Quezon City ngayong araw. Pinakabago ang sunog na tumupok sa daang-daang bahay sa Barangay Kulyat kaninang hapon at kasamaang palad, isang sanggol po ang nasawi sa naturang sunog habang 5 ang sugatan. At live mula sa Quezon City, saksi si JP Soriano. Vicky, isang kumpirmadong patay di bababa sa 5 ang sugatan habang humigit kumulang 800 residente ay nawalan ng tirahan matapos nagap na sunog sa Barangay Kulyat sa Quezon City. 300 bahay na tupo sa sunog na nagsimula pasado alas 3 ng hapon. Mabilis kumalat ang apoy dahil yari sa light materials ang maraming bahay. Nang sa wakas ay mapula, natokosang hindi bababa sa 5 ang nasugatan, kabilang ilang tumalon daw sa bintana sa kasagasagan ng sunog. Pero hindi nailigtas ang wala pang 1 taong gulang na sanggol ni Jocelyn Oximer na hininalang na trap sa kasagsagan ng sunog. Ayon kay Jocelyn, wala raw siya sa bahay na mangyari ang sunog. Ang kanyang baby, ibinilin daw niya sa kapitbahay. Pagbalik ni Jocelyn, malaki na ang apoy. Tinanong ko silang mag-asawa. Si Bing at saka si John mag-asawa. Hindi daw nila nakuha. Nasabi niyo Kasi yung mga tao napapanik na rin sa sarili nila. Alam ko na iwan doon. Nakasan niyo po yung loob niyo? Maya-maya pa, nakita mula sa nasunog na bahay ang sinasabing sanggol ni Jocelyn. Ang iba pang nasunugan sa isang bakanteng lote sa ilalim ng flyover sa may Commonwealth Avenue, mananatili. Tulad din Nanay Delia Yap na inabutan kong maluha-luha pa habang inaayos ang ilang damit na nailigtas. Gaya ng karamihan, problema niya ngayon ang malinis na tubig, pagkain at masisilungan. Rekto siya sa kanilang nasunog na tirahan bukas para tingnan kung may bubuo pa siyang tahanan. Sunog totally po, sunog lahat ng bahay namin. Marami po kaming nasunugan dito, Lord. Ay, Presidente, sana po mangingi kami ng konting tulong lang po.
Ayon sa BFP, posibleng dahil sa pumalayang electrical wire ang sanhi ng sunog. Lalo pat marami umanong illegal na koneksyon ang kuryente sa lugar. Isa pa, bakasyon ngayon. Ang mga bata nasa bahay, lahat gumagamit ng kuryente, nag-i-stay sa bahay, kaya nangyayari, nag-overloading. Pagka nag-overloading, nagme-melt yung wiring, magkakasunog. Ang problema... Vicky, pasado alas 9 ng gabi nang idineklarang fire out ang naganap na sunog dito sa Barangay Culiat sa Quezon City. At dito nga sa ating kinilalagyan, marami na ring mga residenteng nasunugan ang mananatili rin dito ngayong gabi. Live mula sa Quezon City, ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Sa kalsada rin magpapalipas sa gabi ang mga may 70 pamilyang nasunugan sa BIR Road, Quezon City. Ay sa mga bumbero, isang naiwang niluluto ang posibleng pinagmulan ng apoy. Saksi, si Jamie Santos. Kanya-kanyang hanap ng pwesto sa kahabaan ng Center Island at sa gilid ng bangketa ng BIR Road ang mga residenteng nawalan ng tahanan dahil sa sunog dito kaninang hapon. Dito na sila magpapalipas ng gabi pero ang iba hindi raw matutulog para mabantayan ang mga naisalba nilang gamit. Gayunman, may ilan nasaksihan ko pa ng balikan ng kanilang mga tahanan, nagkakalakal sa pag-asang may maisalbang kagamitan. Ito lang po yung mga pako, pinagtsatsagaan. May pambili ng damit, pangkain. Nakilala ko rin si Aling Teresita Baldon. Halos abo na ang bahay pero panay pa rin ang buhos ng tubig. Malakas pa kasi ang apoy sa bahay po. Kung may bumbero yung maagapan sana. Kaso walang bumbero kahit isa, parang sinasadya ng mga... Dumating ka agad ay. Apoy mo na lang, be. Nalapnos naman ang kanang balikat ni Renda Arlan. Napapaligiran na raw silang mag-iina ng apoy habang tumatakas. Tiniis na lang daw niyang hapdi at kirot habang humahalik ang baga ng apoy sa kanyang balikat. Mailigtas lang ang kanyang mga anak. Wala na po kayo ibang dadaanan kayo doon? Wala na kasi na-drop ka na. Wala ka nang mapuntahan. Saan ka papupunta? Sunog ka talaga. Batay sa paunang investigasyon ng Bureau of Fire and Protection, meron daw nakaiwan ng niluluto na siyang pinagmulan umano ng apoy. Wala pang isang oras nagtagal ng sunog pero umabot ito sa Task Force Bravo. 70 pamilya ang apektado. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. At sa ibang balita, naghain po ng not guilty plea ang magkapatid na Raymond at Roger Dominguez na itinuturong nasa likod ng pagpaslang sa car dealer na si Benson Evangelista. At sa arraignment ng dalawa sa kasong carnapping with homicide, hindi po napigilan ng ama ni Benson na maging emosyonal. Saksi si Susan Enriquez. Honestly, masakit, no? Dumudugo siya, then you have to take external antibiotics. But then, ang sinasabi ko, mas masakit mamatayan ng anak kesa sa ganitong tattoo. Nangingilid ang luha ng ama ng pinaslang na car dealer na si Benson Evangelista habang binabasahan ng sakdal kanina ang mga suspect na sina Raymond at Roger Dominguez. Gayunman, not guilty plea ang inihain ng magkapatid. Tumanggi namang magbigay ng plea ang dalawa pang akusadong sina Jason Miranda at Alfred Menjola na nagturo sa magkapatid na Dominguez na siyang nasa likod ng pagpatay kay Evangelista. Halos naiyak si Alfred Menjola na humiling na huwag ma-arraign habang hinihintay ang desisyon sa hiwalay na mosyon sa korte para magsilbi siyang state witness. Kinwalify na po siya ng Department of Justice and we already signed a memorandum of agreement. Ayon kay Judge Padilla, hihintayin niya ang mga ebidensya na pagbabatayan ng korte kung kwalipikadong maging state witness si Menjola. Wala namang nakikitang problema ang prosecutor kung na-arraign man si Menjola at sakaling mag-qualify ito bilang state witness. In accordance with the rule, any person, kahit na na-arraign ka, pwede kang ma-discharge na state witness. And there is also a condition provided that he will also testify. Inalis naman ng husgado si Ferdinand Parola sa hanay ng mga akusado matapos mapatunayang nasa bilangguan ito ng maganap ang krimen. Patuloy naman pinaghahanap ang dalawang akusado sa kaso na nakilalang sina Rolando Tablan at isang alias Joel. Sa Abril 25 ang susunod na pagdilig sa kaso. Ako, si Susan Enriquez, ang inyong saksi.